Okay, so welcome sa ating presentation ng Crowd One Business. Now, before we start, meron po tayo lagi ditong sinasabi sa lahat ng mga kakilala natin. And ito rin yung una nyong sigurong dapat itanong. Now, do you have a smartphone? At yung smartphone mo, pinagkikitaan mo ba yan? Kumikita ka ba ng pera sa smartphone mo? Now, the thing is, if you have a smartphone and you're still poor, you're doing something wrong, according to Robert Kiyosaki. Kasi nowadays, kaya nga sinabi siyang smartphone, talagang super smart siya. Dapat pinagkakaperahan natin ang ating cellphone. Now, the good news, with the business na pag-uusapan natin, with our Crowd One business, magagawa natin kumita using only our phone. Because here we go, we have Crowd One, which is the first company ever to connect e-learning, online gaming, travel and leisure in a revolutionary way. And okay, so to start with, kagaya nga ng sinabi natin, 100% mobile business to. Meaning kahit nasaan ka. Actually, andyan sa phone mo ang lahat. If you need a presentation manual, although nandyan digitally, andyan sa documents, I will show it to you later. Okay, na kaya mong i-present ang business, dala-dala lang ang phone mo as long as meron siyang internet. Okay? And at the same time, okay, you will earn money directly to your phone. Lahat ng iyong income, kaya mong ma-monitor lahat ng transaction ng business mo using your phone. Kaya nga sobrang smartphone na nga ngayon. And our business ay nakisabay, okay, nag-adapt sa technology ng smartphone. And another good news, pwede nyo itong gawin kahit nasa bahay lang kayo. What I mean, galing sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, spend at least 1 or 2 hours more. Gawin nyo lang siya, chat, invite, attend the webinar, mag-invite din kayo ng ibang po pwede mag-attend sa webinar. Ganun lang tumatakbo yung business. At ganun ko siya ginawa on my first 4 months. Bihira pa rin naman akong lumalabas ngayon to personally talk to my prospects. Okay, and the good thing, kaya nga maganda ang negosyong ito dahil sa tayo ay sumasabay doon sa pag-ikot ng technology. Because as technology continues to evolve, it has revolutionized our world and daily lives, that it has created amazing tools and resources. Even computers and smartphones are now increasingly faster and high-powered than ever before. So sasakyan lang natin yung technology para mas mabilis nating magawa ang lahat ng bagay. Yes guys, kung napapansin nyo ngayon, napapanahon at nauuso na, lahat ng mga businesses ngayon ay nasa apps. And if you are thinking of doing a business, kailangan ang business mo ay meron na rin isang apps. Pero hindi siya ganun kadaling gawin. Maraming background check at maraming legalities ang kailangan. And at the same time, of course, it will cost you more than $28,000 para lang sa isang app. Sa ano lang yon, sa Apple Store. Sa Android pa, iba pa yung babayaran mo, which is something like $23,000. Anyway, because of technology, naglabasan ng lahat ng mga apps upang mas mapabilis ang lahat ng activities natin ngayon sa mundo, even online banking, even online shopping, at even communication, even meetings like this through the help of Zoom. So this business na pag-uusapan natin, again, ay doable at ang business na ating ipinopromote, okay, it's also a platform na kagaya ni Facebook, ay nasa app din, which you will find it later. So first of all, let me introduce the name of our mother company is Impact Crowd Technology. So yung full details nito, just go to the website www.impactcity.com. And si Impact City or si Impact Crowd Technology ay may headquarters sa Madrid, Spain. So definitely this is a Spanish-held company, and our vision is to create the world's largest sales force distributing the app software and services. Kung kaya't, kapag may nagtanong, may produkto ba kayo? Yung iba kasi medyo nahihirapan mag-explain. What is your product? Simple lang naman ang sagot. Digital ang product namin. Okay? Kahit yung iba, medyo hindi masyado pang ganun ka-aware when we talk about digital products. But digital products, just to let you know, ito yung mga internet, yung services, hindi natin nahahawakan, but they are
very useful. Kagaya rin ng load, mga digital products yan, even power supply. So kaya nga ito yung kauna-unahan na kumpanya na na-involve sa marketing na digital ang produkto, na mga services lang ang produkto. Kaya anything na laging bago sa pandinig ng tao, malimit sinasabi ng mga tao, scam. And you have to be ready with that. Ganun lang naman ang tao. Kumbaga, mauusot to for sure. Pero tayo ang nagpauna ng uso. Ang advantage sa atin dahil tayo ang nakisabay sa pagpapauso, dahil tayo ang nangunguna, this is one great advantage dahil sa mas malaki yung ating edge at mas malaki yung chance nating, of course, maging millionaire. Okay? So, tuloy natin, ang mga product natin lahat dinaan sa apps and software, which you will find it later. Now, talking about legality, since we started in Europe, ang Impact Crowd Technology ay naaayon. We are compliant with all European laws and regulation. Okay? Now, let me also introduce the two people behind the company. Si Mr. Jonas Eric Werner, siya ang ating founder. Si Jonas Eric Werner ay isang network industry guru at siya ay may mahigit ng 2 decades of experience when it comes to network marketing. Siya rin ang Chief Sales Director ni Impact Crowd Technology at meron siyang magandang track record when it comes to marketing, sales, and management of fast-growing network organization. Indeed, siya ay isang napakagaling na leader and inspirational motivator and business visionary. Now, let's talk about our CEO, Mr. Johan Steven Holstein. Ito yung kanyang mga achievements. Meron na siyang 3 malalaking unicorn companies na naitayo. Okay, when we talk of unicorn companies, ito yung mga multi-billion dollar company na ganun niya napalaki, okay, through his skills and expertise. And ito yung 3 malalaking company. First is Icon Media Lab. Isa siyang IT company na since 1990s pa ito. It has more than 3,000 employees and in 21 countries. Si Icon Media Lab ay nasa listing na rin ni New York Stock Exchange. Si iCube, ito yung one of Europe's largest incubator with 100 in-house companies. Nasa listing ng Sweden Stock Exchange. Si letsbyte.com, ito ang isa sa pinakamalaking shopping site sa Europa. Si letsbyte.com ay nasa listing na ng Germany Stock Exchange. Next, ito pa yung mga achievements ni Johan Steven Holstein. Siya ang tinagurian na technology pioneer according to World Economic Forum. Siya rin ang tinagurian na global media innovator by Forbes International. Kasama siya sa top 50 most influential person from 1997 until 1999 in Sweden. At siya rin ay nagkaroon ng napakaraming awards for changing the Swedish and European global technological climate. Siya ay technology and internet visionary. With his expertise, just to let you know then, si Johan Steven Holstein ay walang experience pagdating sa network industry. Even before, marami siyang sinabi na marami nang kumukuha sa kanyang iba't ibang network marketing company pero hindi siya pumasok. The reason behind is hindi niya nakikita yung totoong mission. Yung sinasabing para daw makatulong sa tao, but he knows kung ano talaga yung motibo ng maraming mga kumpanya. Of course, for them to make money. But this time, the reason that he allowed to be in partner or to run the business of Crowd1 is because of Crowd1's mission. Mission is to ban the poverty in the whole world. Ito yung totoong tutulong. Ito yung totoong makakatulong sa lahat ng tao at sa buong mundo dahil yung 80% na kikitain ng company ibibigay sa tao. 20% lang ang kukunin ni company para sa kanyang running cost. Okay? So let me just give you a heads up about Impact Crowd Technology at about Crowd1 in the Philippines. Para lang at least ready na kayo. So si Impact Crowd ang ating mother company. Si Crowd1 Network Limited, ito yung may network at ito yung ating nire-represent. Now, as you can see, meron ding isa pang Crowd1 Asia Pacific na itinayo sa Philippines lang. Wala sa ibang country walang ganito sa ibang country. Crowd1 Asia Pacific. Now, they were here since 2019, tinayo itong office lang naman na to just to assist customers, just to render inbound and outbound services. In other words, wala siyang permit
kay Securities and Exchange Commission para mag-network. Okay? Ang permiso lang niyan dyan ay to sustain or to support this office to render services. So kung may makikita man kayo na may CDO, cease and desist order, that is only for specific na pag-network. Okay? Hindi ibig sabihin illegal yon. Minsan kasi yung iba, iba yung interpretation. But this is still licensed. However, dahil sa lumalaki ang ating members even in the whole Asia, so andito yung plan na si Crowd1 Asia Pacific ay i-move ng office sa mismong Hong Kong para yun yung mismong sentro ng buong Asia. Okay. Anyway, let's just continue. Sabi nga, we are here representing Crowd1 Network Limited. Kaya alamin natin kung ano-ano pa yung mga documents. Now, si Crowd1 Network Limited ay may license from ROC International Corporate Center. Ang Certificate of Incorporation ay ibinigay since July 14th of 2016. Definitely 3 years in the making tayo. January 25 of 2019 nang naitayo si officially launch si Crowd1. So 3 years ang pag-aasikaso ng lahat ng mga documents, legalities, complete preparation. Kaya pag simula niya noong 2019, ng January, dire-diretso na to and no one can stop Crowd1. Now, sino nga ba si ROC International para magbigay ng license kay Crowd1 Network Limited? Siya lang naman ang responsible sa lahat ng mga companies na may planong mag-operate internationally. And now, because of this certification, Crowd1 is already operational in more than 180 countries. Okay? So another thing, si Crowd1 ay available na ma-download sa Android, okay, and Apple phone. And do you know that it took 4.5 months before Crowd1 was released in Google Play? Ganon din kay Apple, it took 9 months of intensive background check and legalities bago si Crowd1 na-release sa App Store. However, sa ngayon lang, just for the meantime, hindi pa ma-download sa Apple si Crowd1 because of some bugs or may certain technical issues. Kaya yung mga Apple users, punta na lang muna kayo sa Chrome, i-type nyo lang yung full website, www.crowd1.com at doon kayo magla-login sa account nyo. But if you're using an Android phone, download nyo rin yung app doon sa Android nyo. Okay? So, what does it mean, guys? Itong ating dalawang malalaking company na naka-back up kay Crowd1, Google and Apple, this simply shows how legit our company is. Okay? Because these are huge company na hindi sila papayag makipag-deal sa mga fly-by-night companies lang. Another website that you can go to, bisitahin nyo si businessforhome.org at tingnan nyo yung Momentum Ranks and then Alexa Ranks. Pag kinlik nyo siya, dito nyo makikita kung ano-ano ang ranking ng lahat ng mga multi-level marketing companies in the whole world. Ang dinownload ko lang ay yung hanggang 32. Actually, nakita ko din doon sa mga pang 70s, pang 100 plus, si Avon International, si Mary Kay, at yung iba-iba pang mga companies na dumaan sa Philippines. But as you can see now, pang 21 si Usana, pang 17 si Forever Living, pang 11 si Amway, and guess what? Pang number 1 si Crowd1. Okay? So pang number 1 si Crowd1, meaning we are the fastest growing network in the whole world. So dito pa lang proud na tayo dapat eh. Okay? So again, what is Crowd1? Ang Crowd1 ay nagbebenta ng mga entrepreneurial program including free Crowd1 rewards. So bakit entrepreneurial program na ngayon? Kasi before, it was only an education package. Pero itong entrepreneurial program, marami na silang idadagdag comes December. Ang mga idadagdag nila ay mga edukasyon na magtuturo sa atin ng marami pang bagay like training kung paano natin gawin ng maganda yung business na to, training about Bitcoin and training about a lot of things kung paano maging successful. Okay? Then, it also includes yung Crowd1 rewards na nangyayari siya ngayong araw na to. Okay? Mamaya i-discuss natin. So again, ang Crowd1 ay isang social community platform. Kagaya rin ni Facebook. Kasi si Facebook, social community platform din lang siya. Okay? Then, isa siyang social network na nagko-connect ng mga tao na nasa loob doon sa iba't ibang mga merchants across the world. Kaya dito, wala naman, honestly, wala tayong babaguhin sa ating ginagawa na.
Like ngayon dati, Facebook, nag-login tayo, meron tayong sariling account. Dito ay ganun din kay Crowd1. May sarili tayong platform. Eventually and hopefully, maging kagayang-kagaya talaga tayo ni Facebook. That we can also exchange messages. Pero for now, more on business muna. Okay? So this is also a a company that uses Bitcoin and Ethereum as alternative payment method. And si Crowd1 ay nag-share din ng rewards with our affiliate partners. So ano yung hindi kay Crowd1? Si Crowd1, hindi siya nagbebenta ng share. However, okay, eto lang, para lang alam nyo, may future plan ang ating CEO. Kung makikita nyo dun sa inyong back office, punta lang kayo dun sa info. And baba kayo sa baba, makikita nyo yung Durban 2020. Andun yung speech na CEO nung sinabi niya na we will be the fourth company that he can create as unicorn company, and at the same time, he can bring us to Nasdaq or to the stock market. O diba? Kaya nga tayo lahat may bright future with Crowd1. But since pupunta tayo ng stock market, for sure, yung ating mga rewards na yan ang may paggagamitan yan. Ang paggagamitan niyan ay yung para ma-convert into number of shares. However, sa ngayon, again, hindi tayo nagbebenta ng shares. Hindi rin tayo gambling company, hindi rin tayo investment, hindi tayo lottery company, hindi rin tayo ang cryptocurrency. Though ginagamit lang natin siya as payment. At lalong hindi tayo nag-o-offer ng investment at hindi tayo ang nagde-develop ng games. So again, Crowd1 is a crowd marketing and digital advertising. Bigyan ko ulit kayo ng idea. Kasi kay Crowd1 nag-originate yung concept. Kaya na itayo si Crowd1. Ano yon? Di ba tayo billions of members na or account holders na ni Facebook? And do you know that because of us, si Facebook ay meron tinatawag na crowd marketing. Ginagamit niya ang crowd para makapag-attract ng maraming advertisers doon sa platform niya. Kung saan marami na rin ngayon ang nagpapa-advertise kay Facebook. Of course, yung kumikita si Facebook ng $1 billion, hindi siya nagbibigay ng share sa mga Facebook users. However, with Crowd1, ganun din ang ginawang plano, nag-outsource muna ng maraming members sa loob ng platform, i-discuss yung concept, and sinabayan na lang niya ng online network marketing. Kaya every time na mag-a-approach kayo at sinabi nung i-approach nyo, networking ba yan? Kasi minsan pag ganun agad ang pag-i-invite mo at sinabihan ka na, networking ba yan? Naku, ayaw ko niyan. Networking yan eh. May mga ganun agad silang comment. However, sabi nga, di ba, kahit kay Captain Louie narinig nyo, well, there is, wag nyo itatanggi, there is, pero isang kakaibang network marketing dahil unang-una, this is a digital network marketing and we have crowd marketing. We have digital advertising. O, doon na siya magtatanong. Pag sinabi mo lang, alam mo yung Facebook, isi-share ko sa'yo. Almost the same. Pero dito, kay binabayaran at ibibigay ng company ang share sa ating lahat every time na kumikita siya. Unlike Facebook na wala tayong pakinabang. Okay? Now, let me introduce si Crowd1. As I was saying, na siyang isa siyang platform na andun tayo sa loob. Okay? Si Crowd1 ay kagaya rin ni Uber na walang sariling produkto na iminamarket. Kagaya rin siya ni Lazada. May app pero wala siyang sariling produkto na ini-offer. Para din siyang mall. Pagpasok mo sa loob ng mall, ang makikita mo sa loob, iba't ibang kumpanya na nagbebenta ng produkto. Ganon din ang ginawa ni Crowd1. Nakipag-tie up siya dito sa mga iba't ibang mga kumpanya, and then nandito tayo sa loob ni platform, ito yung sinasabi niya na i-connect niya tayo sa iba't ibang mga kumpanya na may mga kanya-kanyang services na maaring ito ay ginagamit na rin natin ever since. Kumbaga lang magpapalit lang tayo ng brand. So first, let me introduce the company na kung saan ito ay kapartner ni Crowd1. We have a Feelgo, we have Mixer, we have GritHub, and we have LiveTrends. Now, isa-isahin muna natin. Si Feelgo ay isang social platform, okay, na may mga kasama siyang social casino, meron din siyang bingo, and meron din siyang lottery. Although, ito naman ang maganda rito, hindi komot nandyan siya sa loob ng platform at nandito tayo sa loob, okay, hindi tayo obligado. Okay? Nasa iyo na yon kung gusto mong
i-take advantage yung pagiging available niya diyan sa iyo. However, this time, even in the Philippines, hindi ito allowed pumasok because of that online casino. Okay? But we're hoping na yung Epic Lotto ay dumating by December kasi under din siya ni Afilgo. Si Epic Lotto, once na dumating yan by December, ito pa ang isang magpapalakas ng ating market. Now, why is it that we are tying up with this kind of industry? Kasi actually rin sa ngayon, si gambling market, hindi naman siya talaga tinatawag na gambling because people were there just to entertain themselves. Kaya ang tawag po dito entertainment industry. They are not there to lose their money. Nag-enjoy lang sila at naglilibang. Anyway, to continue, ang Epic Lotto once na launch na yan, para ka ditong may Lotto outlet sa phone mo. Ito naman kung gusto mo lang. But again, you can still leave it or ignore this part. Okay? Hindi natin gagawin basta nandito tayo sa loob ni Crowd1 at nag-i-introduce lang tayo ng ating platform sa mga kaibigan natin. It's up to you kung i-concentrate yung i-push yung bawat isang company na nasa loob. Okay? Now, here comes Mixer. Si Mixer ay kaka-launch lang nitong November 14. And si Mixer ay isang platform na marami siyang kasamang social games. If you are familiar with Legends or Mobile Legends, with Candy Crush, Plants and Zombies at marami pang iba, ilan lang yan. And as what they have advised us na merong mahigit na 400 social games ang ilo-launch. Kasama rin dyan yung mga esports. Now, ano yung advantage nito? Okay, every time that we are sharing these games, doon sa lahat ng ating mga kakilala, and there is a subscription for Mixer. Anyway, mababa lang, maliit. Something like 39 euro for 6-month subscription na yon. And nung dinivide ko siya, pag sa Philippine money, it will only cost them 370 pesos plus. Something mga ganun. Or 380 pesos every month na yon na subscription. And they have full access to more than 400 social games with Mixer. Now, ang maganda doon, talagang gaming siya na walang singit na commercial. Walang singit na kung ano-ano pang, ano nga ba yan? Wala silang mga kailangan ng i-download. And the games that are available in Mixer, ito yung mga games na kung alam niyo yung iba bumibili pa ng PlayStation, yung iba bumibili pa ng Xbox, kasi hindi naman siya po pwede sa phone. This time, guys, itong Mixer games ay i-adapt kahit sa ating mobile phone with 5G coverage. So hindi natin kailangan yung maraming mga gadget na binanggit ko, yung Xbox at saka yung mga gaming console na tinatawag. Again, the reason that companies partnering with Mixer or with this gaming platform is because this is the largest industry in the world. Kung alam po natin. At ay paalam nyo rin sa iba na kung ikaw magbi-business ngayon, ano nga ba yung pinakamalaking pagkikitaan? Then magtayo ka ng games o yung mga social games. Pero of course, it will take time at kapag ikaw nagtayo ng mobile games, ay hindi rin sigurado, walang assurance kung ilan ang magda-download sa'yo. Walang assurance kung ilan ang lalaro sa'yo. But with Mixer, maraming assurance na may maglalaro. We are now 20 million members. Okay? In the whole world at papalaki pa ng papalaki. Kahit sabi mong kalahati lang yan or 10% pa lang yan, still, million pa rin ang maglalaro ng Mixer. Okay? And by the way, talking about Mixer, let's go to Mixer muna pala ulit. Okay? Alam nyo ba na pag ikaw nakakuha ng isang magsusubscribe, yung kukuha siya ng 6 months para makapag-game, you will also get 600 Crowd1 rewards. Alam nyo ba kung anong halaga nun? Kasi sa ngayon, ang isang Crowd1 reward ay 2 euro ang bawat isa. So that 600 Crowd1 rewards means 1,200 euro ang value ng iyong Crowd1 rewards na matatanggap for every individual na nag-subscribe ng 6 months. Pero kung ang sinubscribe niya ay good for 1 year, di 1,200 Crowd1 rewards ang makukuha mo. Itong Crowd1 rewards na to, guys, ay temporary lang. Okay, na ibinibigay sa atin ng libre. Of course, meron bang kumpanyang mamimigay forever? Malaking value ng pera yan. Magsa-stop at magsa-stop pa rin ito ang pagbibigay ng mga ganitong Crowd1 rewards. Now, another good thing pa with Mixer,
kung meron kang tatlong na pa-sign up, yung kasi yung sign up lang, register, yon, free yun di ba? Free yun kay Mixer pag nag-register sila. However, once they subscribe with that games, tatlo yung makuha mo. Let's say ang nakuha mong tatlo, 6 months lang yung subscription nila. You will also get one free subscription of 6 months. Di libre mo nang malalaro yung games, hindi na ikaw yung nagbayad. Kung ang nakuha mong tatlo good for 1 year, di good for 1 year din yung libre mong makukuha. And this is limited. Limited lang yung offer na naman na ganito. So, with that guys, kung makakuha ka ng mga mga players, magkakaroon ka na ng chance na makalibre kung may tatlo kang nakuha, plus meron ka pang Crowd 1 rewards na makukuha, and then yung kanyang monthly subscription na ibabayad dito, kikita ka ng certain some amount like 15%. Ang tawag doon customer sales bonus. Can you imagine kung marami kang makukuhang players? 15% ng kanilang binabayaran na subscription, kikitain mo. Kay Mixer pa lang yon. Okay? Hindi pa yon dito sa kabuuan ni Crowd1. So again, let's continue. May GreetHub pa, kapartner ni Crowd1. Sino si GreetHub? Online library. Why is it that we have an online library here? Because the mission of the company is to help us, sabi nga, bond the poverty in the whole world, gagawin niya tayong mayaman. Payayamanin tayo dito for a purpose na guminhawa yung buhay natin, for us to do something else, for us to do something better. Pero yung pagkita ng pera at pagpapayaman, hindi lang enough ang pag-create ng malaking income, because money is just a bank account. Sabi nga nung ating trainer, yung totoong kayamanan, it is in the mindset. Kung kaya't kailangan nating ma-educate. Financially literate dapat tayong lahat. Kung kaya't ang mga courses na available kay GreetHub ay mga courses na tungkol sa pagpapayaman. And these courses are available, okay, through different packages. As you can see, may makikita ka dito na white, black, gold, and titanium package na may mga corresponding education or entrepreneurial package. So with the white package, you will get a bronze education package, at ito yung nilalaman niya. We have real estate investment, real estate business, what you don't need, education and experience, and it's all about mindset, pain and pleasure, comfort zone, at marami pang iba. And with education package naman na black, which is called silver, we have topics like attitude, possibility, repetition, humility, quick cash, real estate 101, and marami pang iba. About gold education package naman, we have big rewards, building wealth, property management, and marami pang mga courses included in this package. Now, when it comes to titanium, we have this called Platinum Education Package na mas mataas na yung level ng edukasyon niya. Okay? We have conventional purchase 1, 2, 3, 4, and creating your plan. Now, lahat po ito ay available doon sa ating back office. You go to C-Store, i-click nyo si GreetHub, and you can see kung ano yung mga available na courses depende doon sa kinuha mo na package. Okay, so if you got the white package, pero since under tayo ng promotion, ang nakuha mo doon ay black. So lahat ng courses na available kay white and black ay nasa sa back office mo. Okay, so let us continue. We also have Life Trends, another partner ni Crowd1. Okay, si Life Trends ay isang travel company based in the US. And this will be the door, okay, for this company to open its membership to US residents. Kasi as of the moment, makikita nyo dun sa terms and condition na si US ay hindi pa allowed makapasok sa atin. Restricted pa yung countries na yun. However, it can change anytime from now. And nabalita na natin na by January, maaayos na yan. Matatanggap na natin. If you have some prospects na taga-US, okay, kung ngayon na siya mariregister, maybe for the meantime, gamitin muna natin sa kanya ay Philippine address. But in the future or next year onwards, at officially announced na pwede nang tanggapin ni Crowd1 si US, that will be the time na pwede na tayong mag-update ng address ng mga taga-US. Anyway,
With Life Trends, guys, this is a travel company and this is considered second to the largest industry in the whole world. Kasi this is an $8.8 trillion industry in the world. Dahil bukod dun sa ating basic needs, ang susunod nating naiisip, lahat tayo ay ang bakasyon, travel. Okay? With that, kaya po ganun kalaki ang industry ng travel ng travel industry, I mean. So, Life Trend is now in partner with Crowd1, and it so happened that Life Trends has more than 2 million partners with different hotels and resorts all around the world. Kasama rin po dito at meron akong pwedeng ibigay na training for Life Trends kung paano natin i-book yung ating mga kaibigan. Now, ano yung advantage? Being a member of Crowd1, we can get discount of like average of 20%. Pero kung gusto pa nating i-level up yung ating membership kay Life Trends, kasi once na may na member ka ni Crowd1, meron lang ditong konting process, i-click mo lang na ma-register ka kay Life Trends para mabigyan tayo ng discount. But if you want to enjoy more discounts at malimit ka mag-travel, kagaya ni Ronnie Barrientos, yung ating president, 1-star level na yata siya, okay? Ay na-enjoy niya yung platinum membership with Life Trends where you can get as much as 90% discount. Kaya ang lakas ng loob niyang magpabook sa isang 5-star hotel sa Dubai ng ilang buwan na. Hanggang January pa siya doon. Hanggang ngayon andun pa rin siya. Anyway, with this platinum membership with Life Trends, ay merong extra fee which is for now 59 euro siya per month, but originally dapat 99 euro siya per month. Okay, now ano yung ating mga opportunities with Life Trends? We can introduce Life Trends to our friends and relatives na alam nating magbabakasyon. Sabihin natin sa atin na lang mag-book. Una, mabibigyan natin sila ng discount. Pangalawa, of course, ang advantage, kikita tayo dito ng extra. Okay? Mamaya ko rin i-discuss yan. Next, another partner company of Crowd1 is Safer, or South Africa's fastest emergency response, na para siyang isang 911, isang emergency rescue team para lang sa lahat ng mga taga South Africa. Whether that be a security issue or health issue, in case of emergency, meron na siyang isang app na nada-download ng mga tao doon na pwede nilang i-shake lang at darating yung response team in minutes. Okay? Now, again, kahit siya nasa South Africa lang at exclusive sa mga members doon ang gumagamit, we will also earn from having Safer in South Africa. At dahil yan doon sa share na ibibigay sa atin ni company, which I will discuss a bit later. Next company is Tribute. Si Tribute ay isang lifestyle product ang mga binibenta niyan, which is also exclusively for Nigerian only. Okay? People in Nigeria, again, every time na meron silang purchase kay Tribute, magbe-benefit din tayo kahit hindi tayo kasama sa bumibili ng mga products na to. Now, I'm so sorry, hindi pa siya updated. 20 million na tayong members. And I'm sure that ngayon or bukas makalawa, madadagdagan na naman yan ng 1 milyon. Ganun na kabilis lumalago ang mga member kay Crowd1. And ngayon, ang matatanong nyo siguro, paano nga ba kumikita si Crowd1? Yun muna yung titingnan natin eh. Okay? For you to make sure na nasa isang kumpanya ka na may kapasidad magbayad. Okay? So, here is Crowd1, and remember, andito na tayo sa platform, and we are now 20 million members inside the platform. And we also have different companies inside the platform, yung mga pinakilala ko kanina, Philgo, Mixer, Life Trends, GreetHub, and may Safer at may Tribute, at marami pa palang paparating na companies which I forgot to discuss. By year 2021, kakaroon na rin tayo ng sarili nating brand ng Netflix of movies. Ganun na tayo ka-prepared. Plus, magkakaroon din tayo ng sarili nating brand ng Spotify. Music naman siya. And there are still more than 5,000 companies na naghihintay na tanggapin ni Crowd1. Kasi nabulabog na natin ang buong mundo at marami na ang na-attract ng mga kumpanya para mag-place ng advertisement sa atin. At the same time, mag-offer ng mga services. Now,
every time that these members, again, hindi po lahat ay obligadong mag-purchase ng iba't ibang mga products, okay? But meron lang ditong isang mandatory which I will discuss later. Again, every time that these people, let's say, will avail of any of the services, like particularly yung online games with Mixer, every time na nag-a-avail ng mga products and services, kumikita syempre yung mga partner companies ni Crowd1. And once these companies make money, what they will do, of course, they will give half of their income to Crowd1 dahil kay Crowd1 galing ang customers. And what will happen now, once na binigay kay Crowd1 yung income, eto yung sinasabi ko kanina that this is the only company in the entire world that will give us, or that can give 80% of its income to its people. Only 20% will be separated for the company's running cost. So paano i-distribute? Ganito yon. 40% will be distributed or allocated for the long-term residual income. Ito yung tinatawag nating pension. At ito ay para sa mga active at may mga position na mga members. And the other 40%, para kanino naman to i-distribute? Etong 40% ay para sa Crowd1 profit pool or Crowd1 profit sharing na ibinibigay sa lahat ng members every 3 months. As if ikaw ay nasa isang kooperatiba na, di ba, tuwing, kung familiar pa kayo doon, tuwing kumikita yung co-op, nagbibigay siya ng dividendo sa mga kasapi niya every 3 months. Kung ikaw ay member na isang korporasyon, ganun din. May dividends ding pinag-uusapan. Same thing with Crowd1. And this is the only company that can give its share to all the members of Crowd1, may ginagawa man siya o wala. Okay? And nakadepende siya doon sa ating rewards na pinangahawakan. So again, what is Crowd1 Rewards? Ang Crowd1 Rewards actually ay galing sa sales ni Crowd1 sa buong mundo. Sa sales ng mga members sa loob na bumili ng iba't ibang mga product or services na nasa loob din ng platform na nabigyan siya ng income, and then yan din yung ibibigay niya sa atin every quarter. Yun yung cash payout. And ang susunod na cash payout ng Crowd1 Rewards natin or yung profit sharing will be on December 15. Okay? So mamaya natin i-discuss yung tungkol doon sa residual. Now, here, for you to become part of that sharing na sinasabi natin and for you to join Crowd1, first, ang registration free naman yan. Okay? You can simply ask for the link na galing sa iyong sponsor. Gagamitin natin yung link niya para ma-register ka. However, kailangan nyo pa rin bumili ng mga entrepreneurial package in order for you to qualify and become part of Crowd1, maging isang affiliate member of Crowd1. Okay, so you have to choose, okay, from these 4 packages. Number 1 is white, 99 euro, 6,000 pesos sa atin. And meron kang bronze educational or entrepreneurial package. At the same time, meron kang matatanggap na 50 Crowd1 rewards kay Crowd1. Kasama yan doon sa binili mo na package. Again, kaya ka merong Crowd1 rewards, diyan nakadepende ang makukuha mong share sa income ni Crowd1 na ibibigay sa iyo every 3 months. So yung next package natin is black, which is 299 euro or 18,000 pesos, at dalawa yung iyong education package dito, bronze and silver, at meron kang 150 Crowd1 rewards. Next is gold, 799 euro or this is 48,000 pesos. Meron kang bronze, silver, and gold entrepreneurial package at meron kang 500 Crowd1 rewards. And the 4th package is titanium, which is 2,499 euro or 150,000 pesos, at meron kang bronze, silver, gold, and platinum entrepreneurial package at the same time 1,750 Crowd1 rewards. Now, there is a good news. Dahil meron pang ongoing epic promo sa ngayon, okay, alam nyo ba na once na nag-member ka dito, nag-register at bumili ka ng white package, Crowd1 will automatically upgrade you to the next level, which is black. In other words, yung halagang 18,000 pesos,
binayaran mo lang sa 6,000 pesos sa ngayon. And this promo will end by December 31 of 2020. Same thing, kung ang binayaran mo ay black, ang ibibigay sa'yo ni Crowd1 ay gold. And kung ang binayaran mo ay gold, ang ibibigay sa'yo ay titanium. And during this epic promotion din, lumalabas itong Titanium Pro, which means kapag kumuha ka ng titanium, maa-upgrade ka ni Crowd1 sa mas mataas na package, which is Titanium Pro. And the good news, si Vicky, ayan, Titanium Pro yan. Okay? Kami din, Titanium Pro. Dahil nag-take advantage kami dito sa mga promo na dumarating. So, what does it mean to you guys? Itong promo na to will also give you the chance to get larger shares from the income of the company. So, imagine, ngayong promo na to, pwede kayong makakuha ng titanium, na instead of you paying 2,499 euro or 150,000 pesos, you just have to pay 30,000 pesos. Ano, additional yon. Kasi initially, nagbayad ka ng 6,000, di ba, white, pero na-upgrade ka sa black. Then, you will just pay the difference noong titanium. You will just upgrade to the next level, which is gold. And then, dahil promo pa, i-upgrade ka ni Crowd1 sa titanium. So altogether, ang babayaran mo lang lahat-lahat ay 36,000 or 599 euro and you have the titanium. Again, ang iyong package or ang inyong Crowd1 rewards dito ay 1,750 Crowd1 rewards. Nasa ngayon, di ba, times 2. That means 3,500 euro ang halaga ng Crowd1 rewards mo. Now, talking again about rewards, hindi lang ang gamit ng rewards ay para dun sa profit sharing every 3 months. Remember that may plano, okay, ang ating CEO na dalhin tayo sa stock market. When that time comes, okay, tataas at tataas for sure ang value ng ating Crowd1 rewards. And that will also be the time na ang ating Crowd1 rewards ay pwede rin natin nang i-trade, which means whether bumili ka pa ng dagdag na rewards or maybe gusto mo lang magbenta ng extra rewards. By that time, malamang sa malamang ay nag-increase na ang value ng rewards natin, like probably 5 or 10 euro. What if meron kang 10,000 rewards or 100,000 rewards na naipon? Maybe you can sell half of it para at least may mabigla kang paggamitan, di ba? So, but this rewards, guys, ay pang future. Okay? So, we still don't recommend you to sell rewards kasi ano pa to pang future, matagal pa, at saka yung ating profit sharing, ngayong year na to, I'm telling you guys, hindi pa ganon kaganda yung income natin dahil ngayon pa lang naman sinisimulan. Maybe 2 or 3 years from now, doon na magsisimulang gumanda yung income natin sa profit sharing. And ang maganda rito, again, nagko-collect pa tayo ng maraming rewards. Mamaya ko di-discuss kung papaano. So, with that, guys, additional 30,000, you can get a titanium package. Now, paano pa kikita rito kay Crowd1? On top of the profit sharing na sinabi ko kanina. Di ba yung every 3 months may ine-expect tayo? Yung para ka bang member ng isang korporasyon na ikaw ay naglagay lang ng share mo doon and may ine-expect ka. Again, konti lang sa ngayon, 2 or 3 years from now. Pang future natin. It's kind of like retirement plan. Pero merong isang pinaka-exciting at ito yung magbibigay sa atin ng pinakamalaking income kagaya ng nangyayari na sa marami ngayon. That we can change our life dahil dito. Yung compensation plan. Kita nyo ang dami, 7 yan. Let's just start with the first one. Fear of loss bonus. Ito yung isang klase ng income. By the way, one time lang to. You are given 14 days. And within 14 days, kailangan mong magpasok ng 4 na tao na kung saan, okay, babayaran ka depende sa package na kinuha ng mga na-refer mo. For example, number 1, kung white package lahat ang kinuha mo, yung 4, okay, babayaran ka ng 1,250 business points. Again, bakit naka-convert sa business points? This is for the company to adapt to different currencies dahil iba-iba yung currency natin sa buong mundo. So, it is in business point. Madali naman siyang ma-convert in euro. Just get 10% of this. So, 1,250 business points is 125 euro. Yun yung magiging kita mo if within 14 days meron kang na-enroll dito na 4 na ang kinuha ay white package na kahit siya ma-upgrade sa black,
because of the promotion, kung ano lang yung binayaran niya originally, which is pang white lang, yung 125 euro or 1,250 business points ang makukuha mo. Okay? Then, what if ang binayaran nila talaga nung apat originally ay yung 18,000 each? So you will get 375 euro na earnings within 14 days. And itong gold, kung gold ang naipa-close mo na nagbayad sila ng 48,000, then you will get 1,005 euro. Kung apat na titanium naman na nagbayad sila talaga originally nung 1,000, I'm sorry, nung 150,000, then you will earn 3,150 euro. Yan yung earnings again within 14 days. Kung nakalampas ang 14 days, hindi mo nakikitaan yung fear of loss. However, okay lang yon. Pwede ka namang mag-move sa susunod na kitaan which is andun yung mas malaki. Okay? And we call that entrepreneurial package sales bonus na kung saan ito yung pinadaan sa binary. I will show you the structure in the next few slides. So first muna, dito sa bayaran ng binary, nakadepende rin ito sa package. Kung white ang mga kinuha mo, okay, titingnan muna natin yung corresponding points. Meron siyang 90 business points. Yan ang babayaran kasi sa iyo. Depende dyan. Meron ding 270 business points kung black ang pumapasok sa network mo. Kung gold naman, ang points na makukuha mo dyan ay 720 at kung titanium, 2,250 business points. Now, mamaya na itong nasa right na lang. Ganun, yung susunod na slide, ganito yan. You will be given a binary account once na ikaw ay nag-open ng account kay Crowd1, and that binary account has left and right group. Dalawang group ang ating ibibuild dito. Okay? Hindi ito yung tipong pumasok ka lang at wala kang gagawin. Kailangan may gagawin tayo. With that, we are also mandated to at least enroll 2 people na direct tayo ang sponsor. Yung isa ilalagay natin sa left side at yung isa ilalagay natin sa right side para mag-activate ang lahat na ng klase ng earnings natin. Assuming na white lang muna yung pumasok. You have 90 points on the left, 90 points on the right. Pag pinagsama natin siya, 90 plus 90 is 180 business points. 10% niyan ay 18 euro. So yan ang ating income every time na may nagkakapares. Magka-match yung iyong isang left at saka isang right. So, yung susunod dyan, it could be na sila ay ikaw din ang sponsors. Yung pangatlo at pang-apat mong na-sponsoran dahil tayo nakaset sa 4 ang kukuhanin, di ba? Para dun sa fear of loss. So yung pangatlo at pang-apat, nasa ilalim na sila nung unang-una mong nakuha na 2. So the advantage of being close to that person, yung mga matatrabaho mo, magbe-benefit itong mga taong nasa taas mo kasi doon ihahagis yon. Ang tawag doon, spillover. Kaya dito ang daming kumikita because of spillover. Pero hindi ka kikita rito kung lahat spillover yan sa'yo. Yung left and right mo, spillover ni upline. I mean, dapat yan, ang direct na sponsor ay ikaw. Okay? But anyway, so this is what we call 1:1. Ang mangyayari dito, tuloy-tuloy na yan kahit hindi mo na kakilala, kakilala na ng kakilala mo, like ngayon sa inyo. Okay? Although kakilala ko si Vicky, pero hindi ko alam dati kung paano ko siya ma-reach out. Kasi high school days pa namin nung kami magkakasama. And then, wala nang communication. Pero meron muna akong isang nai-refer doon sa isang lugar na malapit sa kanila. And then, nakuha nung tsahin ko, yung pamangkin ni Vicky. And then, yung pamangkin ni Vicky, yung saka siya kinuha. So, in other words, ganun ka-powerful ang company and ang business na to. Yung kakilala ng kakilala mo, up to the last person on the line, magbe-benefit ka rito. This is the 1:1 ratio pero meron pa tayong 1:2. Nangyayari ang 1:2 if in case nauna mong binild yung isang leg muna. And actually, this is also one of the best strategy. Inuna mong kinuha si ate, okay? Si ate sa right mo, pero si ate nagpasok siya ng kanyang asawa. So si asawa niya ay direct sponsor ay si ate. Though hindi mo man direct si kuya na asawa niya, okay, this points that this two has already accumulated dito sa right mo, counted dyan dahil nasa ilalim mo. Now, saka ka palang kumuha ng isa mong direct, which is white sa left mo, i-match natin doon sa dalawa using the 1:2 ratio. So, 180 points sa right mo, 90 points sa left mo, that is 270 points at 27 euro ang kita mo dyan. Okay?
Next, kung maganda ang 1:2 ratio, ito yung pinakamaganda. The 1:3 happens kung yung una mong na-invite ay nakapag-invite din. Again, si kuya na-invite niya. Si kuya nag-invite din. So tatlo na sila ngayon dyan. You now have 270 points sa right mo. At ngayon ka palang nagsimulang kumilo sa left mo. So 90 plus 270, kikita ka rito ng 360 business points or 36 euro. At walang katapusang 36 euro to kung sakasakali na ang isang leg mo ay na-build mo na at marami ng points na na-create. Okay? Kaya every time na magpapasok ka sa left mo, yung 90 points na nasa left mo, ang tawag namin dito, babangga siya ng 3 beses or kakain siya ng 3 beses dito sa reserba mong maraming points. That's one strategy para kumita ng malaki, 36 euro instead of you earning 18 euro or 27 euro lang. Okay? Always strategize using the 1:3 ratio. Now, meron din ditong isang projection or assumption. Meron kami tinatawag na 4x4 na kung saan lahat tayo ay naka-mindset kumuha ng ating 4. Diba? So, they are considered our first level, yung kunyari 4 lang. But of course, hindi tayo limited sa 4 ha. Okay, you can get as many as you can. Kasi the more, of course, the better. Parang marami kang tinanim. With this 4, within your first 14 days, kumita ka na dyan ng total of 161 euro. Kasi yung 125 dyan ay galing sa fear of loss. Yung 36 euro, dahil dalawang pair ito, dalawang 18-18, kumbaga pinaghati mo, pwede rin naman na 3 sa kaliwa, isa sa right. Okay? Depende sa kung anong gusto mong position, but still you earn 161. Now, yung 4, mindset din natin na magpasok din ng tig-4 ang bawat isa, and they are now your second level, kumita ka pa rin dyan ng 144 euro. Yung sumunod, the third level na ay ginawa na ito nung ating second level and still kumita tayo ng 576. Yung fourth level natin, again, production na ito nung ating third level, still kumita tayo ng 2,304 euro. Now, ang maganda rito, along the way, habang kumikita ka, meron ka pang matatanggap dito or may katapat siya na na-accomplish mo na position. Kasi ang position dito based sa iyong kinikita sa binary. So, knowing that ikaw ay kumikita na, alam mo ba na with 100 euro income, TL2 star ka na nun. Okay? And so on and so on. So, dito, as these people continues to invite their own set of 4, sabihin natin, pagdating mo sa 6th level, 36,864 ang kinita mo dyan. Pag pinagsama-sama natin lahat, almost 3 million. With the 3 million earnings, ikaw ay director 1 star na ang position. Mamaya na natin pag-uusapan yan sa susunod na slides at kung ano yung mas maganda para dun sa may mga position. So, that is again a, sabi nga, projection. Projection assuming na sila ay perfect gagawin na ang tig-4. Though hindi naman lahat nakakasunod. Merong iba, 2 lang ipapasok. Merong iba, 1 lang. That's the reality. However, meron pong iba na nakakapagpasok ng mahigit 60, mahigit 40, isang tao lang yon. Okay? Kaya dito, sabi nga noong isang nuclear engineer na naging ambassador na, alam mo kung siya ang tatanungin mo, how many people do I need to build my group? Ang isasagot niya sa'yo, you just have to look for 2 people. 1 person on the left and 1 person on the right. Pero hindi basta tao yon. Kailangan yung eagle, yung agila, yung masipag, yung gagawin ng lahat kahit anong daanan niya. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Hindi nangangahulugang 1 lang at sa kaliwat, 1 lang talaga sa right. Okay? Eventually, makikita nyo kung sino-sino yung mga taong yon. Maaring hindi pa sila yung nasa circle mo ngayon. Kasi it's not actually about the people you know. Hindi ito yung mga taong kakilala mo lang. Kung hindi, maaring ang magbigay sa'yo ng malaking swerte ay yung kakilala ng mga taong kakilala mo. Okay? Parang ganun din yung nangyayari sa akin ngayon. Okay? So anyway, let's continue. Bukod sa binary income, ay meron pa ritong matching bonus. Yung matching bonus, nangyayari ito if, okay,
meron tayong by level naman ang pagbibigay sa'yo ng incentive. But remember guys, yung ating binary, walang level yon ha. Unlimited. Gaano mang kalayo yun sa'yo. Ang meron lang limit na sinasabi natin hanggang level 5 ay itong matching bonus lang. But this is on top of your binary income. Kikita ka sa matching bonus kung una, okay, ikaw ay nakapagpasok ng at least 4. Minimum of 4. Okay? Na kung saan yung 4 na ipinasok mo, let's say kumita sila sa binary, meron kang 10% na ibibigay sa'yo si Crowd 1. Yung 4 na yun, for example, kumikita ng 100,000 ang bawat isa, then 10,000 ang bawat isa sa matching bonus na ibibigay sa'yo ni Crowd 1. Hindi sila babawasan ng kita. Naka-separate na yon. Okay? Now, yung second level naman, sila yung taong kinuha nung iyong first level. Parang si first level anak mo, yung second level, apo mo na yon. But you are required to get at least 8 direct personal invite mo yon. And kailangan ng package mo at least naka-block ka na dyan. Okay? Next, yung third level, para maabot mo, okay, kailangan 12 na yung iyong direct na na-invite, at least black ka pa rin dyan. Yung fourth level, kailangan naka-gold ka na rito, 16 na rin dapat yung iyong personal na na-invite. At yung fifth level, para maabot mo, titanium holder ka na at dapat 20 na yung personal mong na-invite. This is also another reason kung bakit ka mag-a-upgrade sa pinakamataas na package for you to maximize the earning potential. Okay? So with this 10% guys, malaki to. Considering na we are talking here of millions of earnings. Milyon ang kitaan na pinag-uusapan natin dito, hindi ito yung barya-barya. Of course, there's no overnight accomplishment. Maaring it will take us 6 months or sabihin natin hanggang 1 year para dumami ng maraming yung tao mo sa ilalim at para kumikita na rin sila ng 100,000 or maybe 1 million pesos, and 10% of that is your matching bonus. And ang maganda rito, yung binary and matching bonus, sila ay makukuha mo agad-agad in 24 hours. Let's say, nagpasok ka ng transaction ngayon, tomorrow morning, makukuha mo na yung income mo. Okay? Or the following day, I mean. So, ganun yung kitaan dito. And 70% pala, by the way, before I forget, 70% of all your income here goes straight to your account balance. At once na nasa account balance na yan, pwede mo na siyang ma-withdraw. And 30%, okay, of your earnings naku-convert ulit into number of rewards. Kaya dito, hindi lang yung binili mong package ang magbibigay sa'yo ng Crowd1 rewards, but every time you earn, you will also save 30% of your earnings and have that converted into rewards para sa future talaga natin to. Okay? So another kitaan dito, ito yung masaya at ito ay nangyayari ngayong araw na to. Streamline bonus na kung saan Crowd1 is giving out free Crowd1 rewards. Imagine, saan ang gagaling itong pinamimigay niya? Kahit pa sabihin natin na Crowd1 rewards lang to, hindi siya convertible sa cash, ha? I just want to let you know of that. Magkaiba yung account balance, andun yung kinita natin sa pag-i-invite, magkaiba yung rewards balance na doon nakadepende yung ating profit sharing. But again, nagbibigay si Crowd1 ng libreng Crowd1 rewards kasi doon sa kanyang mga kinikita, isinishare niya sa atin, pero instead na cash ibigay in form of rewards kasi may mas maganda pa siyang plano para sa mga rewards na to. Now, you will start collecting 1.25 reward kahit wala ka pang ginagawa. Kahit kaka-enroll mo pa lang. Basta every Wednesday, make sure to claim. Log in ka sa account mo at pipindutin mo dapat yung claim. Pag hindi mo pinindot, hindi yan papasok sa rewards balance mo. And make sure to claim it. Kung nalimutan mo ng Wednesday, the following day, or hanggang 2 or 3 days, huwag mo naman paabutin ng next week kasi ma-overlap siya ng susunod, ma-expire. Okay? Now, kung gusto mong mas malaki ang reward na makuha mo, continue to increase the number of invites. Kung makikita nyo hanggang level 4 lang ang white package, 5 rewards lang ang pinakamalaki niyang makiklaim na kung saan meron na rin siyang 3 invite na personal. Para lumaki ang iyong rewards, magdagdag ka or mag-upgrade ka ng package, maging black and then maging gold. Eventually, nandito sa likod ng iyong dashboard or yung back office mo. So dito, pinakamalaki na po pwede mong makuhang rewards ay 1,125 rewards every Wednesday kung ikaw ay titanium holder
And meron din dong required number of invites. Nandun sa back office, we will have a separate training for that. So imagine yung 1,125 rewards times 2 euro as of now, that's 2,250 euro na halaga ng rewards. This streamline bonus or rewards giving by Crowd1, guys, ay temporary, hindi ito forever. Ginagawa lang ito ni Crowd1 during pre-launch period. Although na-launch na siya officially last January of 2019, still kinoconsider pong nasa infancy stage pa tayo dahil hindi pa naman tayo in full operation. Ngayon pa lang magpapasukan ang mga company na kapartner ni Crowd1. Okay? So samantalahin natin, the earlier for you to join Crowd1, the better kasi nakakapag-collect ka ng maraming rewards. And here is another kitaan na kung saan ito yung sinasabi nating monthly pension. Once na-reach mo ang isang posisyon, let's all target. Sabi nga, pinakamababa dapat na matarget nating position, Director 1 star. Bakit? Kasi ang laki na ng ating ang laki na ng ating pension dito every month. Pero sabi nga, let's still go president. Now, paano tong residual income? Ang residual income, remember yung 40% na kinita ni Crowd1 sa lahat ng kanyang mga kapartner dahil dun sa sales sa mga members, naka-allocate ito dito every month. May monthly pension. At sino-sino tong mga position na nandito? We have TL, Coordinator, Manager, Director, President, Senior President, Ambassador level. Na ang bawat position may 3 sub-levels. Let's say TL 1 star, 2 star, 3 star, Coordinator 1 star, 2 star, 3 star, Manager 1 star, 2 star, 3 star, and so on and so on. Kaya 21 pools ito. So assuming na kumita siya ng 2.1 million, lumalabas tigwa 100,000 ang bawat isang pool. At kung sino man yung nandiyan sa position na yan, sila yung maghahati-hati doon sa 100,000 euro na nakaalat para dyan sa pool na yan. So, considering na ang TL 1 star ay isa sa pinakamadaling posisyon na maabot dito, million pa rin ang maghahati-hati niyan. Kaya pagdating sa iyo individually, maaring isang sentimo na lang yan. Okay? That's why, of course, we don't stop from here. So, paano pala natin makiklaim, ma-achieve ang isang position? Let's start with TL. Depende sa binary income, you will start making 500 binary points. Ito yung nag-left and right na magkakabangga. Or meaning, kumita ka dyan ng 50 euro sa binary. TL 1 star ka na. Madali lang itong tingnan. Yung guidelines na to, dun sa ating back office, i-click nyo kung ano man yung position. Sa simula, starter kayo dyan. Pag kinlik nyo, makikita nyo lahat yung required number of points ng bawat position. So, again, 50 euro, TL 1 star ka na. Ngayon ang maganda rito, ganito. Hindi ka required every month maghabol. Kasi sa ibang company may ganun. Since nakita mo na yung 50 euro, you will start from zero again sa ibang company. But with Crowd1, yung 50 mo, dagdagan mo lang ng another 50, that will make it a total of 100 euro at TL2 star ka na. Kaya kanina yung in-announce ko dun sa GC, hindi na siya dumaan, kita niya, isang bagsak, commit agad ng 180 euro, kaya nandito na siya sa level TL2 star agad-agad. Kasi may more than may 100 euro na kinita sa binary. Now, again, dagdag lang ng dagdag ng points. At ang maganda rito, for example lang, napatigil. Knock on wood, napatigil yung network mo, pero pagbalik mo kung ano yung position na nandito na na-create mo na, nandun ka pa rin, hindi ka mawawala. All you need is continue to add more points. Every time na nadadagdagan tao, tutulungan kang tumaas ng tumaas. Now, again, for you to reach the director 1 star level, do sa pool number 10, 500,000 business points or 50,000 euro. That is 3 million. Kayo kaninang sinample ko, once may 3 million ka na dyan na kinita, director 1 star ka na. Of course, along the way, may dinaanan ka ng mga position. Now, ang maganda rito, again, meron tayong monthly residual income or pension, okay, na sa bawat level na yan, I will give you an idea kung magkano ang kinita. Noong August, dito sa residual income, pansinin nyo, medyo mababa eh. Mababa, ito in in pesos. Yung level 10 ay 33,427 pesos
ang monthly residual. Imagine, dire-diretso na. Wala pa dito si Mixter, wala pa rito ang ating Lotto. Meaning, once na lumakas pa yan at pumasok dito, malaki lalo ang income, it can create billions of earnings for Crowd1 at i-distribute niya ito. Can you just imagine that? Now, let's check October. Nung October, tumaas na siya, 37,200. Pero, ayokong dyan lang kayo tumingin, level 10. Tingnan nyo yung level 14. Kasi marami na tayo dito ang President 2-star level. Yung level 14, magkano yung kanilang residual? 580,000. Kalahating milyon. Just imagine yourself kumikita ng ganyan na pension mo na yung monthly. Magtatrabaho ka pa ba? Pag kumikita ka na ng kalahating milyon buwan-buwan, Vicky, palagay ko naman mag-enjoy ka na lang, mag-travel around the world. Pero syempre, you will continue to go up and go up. Mas maganda. President 3-star, tingnan mo, 1 million na yung monthly mo. Wala pa si Mixer. Kasi they are already anticipating or projecting na kapag pumasok si Mixer, itong number na ito na nakikita nyo doon sa mga position ay mag-i-increase hindi lamang ng doble. Maaring 10 doble pa ang i-increase nito by 1 or 2 years from now. Okay? Kaya dito, let's all aim for the higher position at mangyayari lang yung higher position by starting to invite people, talking to people, 2 people, 5 people a day, regardless kung ano man ang sabihin nila sa atin. Okay? And another pangkitaan, remember kanina dun sa Life Trends, kapag may mga tao ka pang na i-invite mag-book sa Life Trends, kakaiba ito, nakita ito doon sa ating sinasabing binary na may pumapasok na na-invite mo, nag-member kay Crowd1, iba pa ito. Iba pa yung kita every time na may nagpa-book sa hotel or resort, you will get 15% customer sales bonus and monthly naman ang releasing ng income nito. Then kasama ka sa 25% active user pool, ibinibigay ito every quarter. Kasama mo dyan na maghahati-hati yung mga customer din. Yung customer mo rin at saka ikaw, pero kailangan within that period, nag-book ka din. Nag-avail ka rin nung service ni Life Trends. Okay? So, ano mangyayari dun sa remaining 60% na kinita ni Crowd1 galing dun sa sales ng Life Trends? Isasama ulit niya yan doon sa kanyang pie. Remember kanina, yung 20% para kay Crowd1 sa operation, yung 40% na allocate yan sa rewards or profit sharing, at yung 40% ay sa residual pool or ito yung monthly pension. Okay? So yan yung kung papaanong kumikita si Crowd1. And this time guys, wrap up na tayo. Dito, once you join Crowd1, okay, you will have daily income. You will also get free Crowd1 rewards every week. At meron tayong monthly bonus or monthly pension. At meron tayong quarterly dividends sa lahat ng members. At meron tayong parang travel agency sa ating phone because of that commission na kung saan ini-invite lang natin sa atin na mag-book. Okay? And we also earn money. We will earn money once we share our games. Iba pa yung kita mo dito. Doon sa gamers lang yung gusto. Okay? Yung hindi siya pumasok pa kay Crowd1, gusto lang niya yung games, fine. Kunin mo lang yung kanyang subscription, mag-subscribe siya sa mga games, yun lang gusto niyan. Fine. Ang dami natin pwedeng pagkitaan dito. And yung parang mobile lotto outlet pagdating ng December. And on top of that, kapag na-achieve natin ang director 1-star position, we will be part of the cruise ship travel dahil isa ito sa mga incentives. And another, my bucket list na kung saan ipaparana sa atin yung buhay ng mga rich and famous, all expense paid. Ito ay 1 week din. And another guys, sabi nga itong business natin, kailangan din nating i-apply yung law of attraction. Law of attraction means kung ano man yung mga pangarapan natin, okay, sa buhay, hindi natin yan pwedeng hintayin na lang na bumagsak sa harapan natin. Of course, we have the power. Kaya nga yung law of attraction, gamitin natin yung ating power para i-attract yung lahat ng abundance na yan. Okay? Yun ay nasa ating mind setting sa tulong din ng ating mentor who happens to be inside the webinar now na mamaya tatawagin ko po siya to share. And again guys, we all deserve prosperity, fulfillment, and joy. We just need to make ourselves truly believe it. And that's the time that we can start seeing incredible transformation. Kung nagugulat man tayo dun sa iba na
can you also see yourself na kumikita ka ng 1,000,000 isang linggo, or like 5 million a month? Imagine niyo lang yon, mangyayari yun eh. Dahil nangyayari na sa iba. Maari ngang mas malaki pa doon ang kitain natin. Depende yan sa diskarte. So with that, guys, our next move here is, kung gagawin mo yung negosyong ito, dapat alam na natin yung dahilan kung bakit. At dapat, hindi simple lang na gusto mo lang magkapera. Malalim dapat. Maaring marami kang gustong tulungan, family members. Then you now have to start with your goals. And you should continue training, attending different webinars. Kaliwat kanan, may webinar tayo. Iba pa po itong ganito. Yung ginawa ko ngayon, special webinar na lang. Kasi kaliwat kanan, meron eh. And then, let's have an action plan. And then, let's plan to action. Meron din tayong every Sunday training coming from Peter Jacobson. On top of that, meron pa tayong alalay, guidance, inspiration from our mentor na kung saan siya yung mas may nauuna ng expertise pagdating sa ganitong industriya, that he was able to make himself financially free. So with that, guys, mamaya po yung ating question and answer. I would actually want to invite to give or to share his inspiration. Ang atin pong mentor, though dun sa mga bago, particularly kay Army, kay Carol, konting background lang. Si Sir Ed Ting, na mentor namin dito ngayon, marami. He graduated magna cum laude, major in business math. And then, medyo limot ko na yung iba, sir. And another thing, naging executive siya sa malaking company or Ayala Corporation, Ayala Group of Companies. And ngayon, guys, alam nyo ba na nag-decide siyang umalis na doon for so many years na, mahigit ng 20 years na siyang wala doon. Hindi lang siguro. Anyway, and he entered the network industry. And that made him financially successful. At alam nyo ba na ang kanya talagang linya, kasi naging professor din siya, naging college professor, ang linya niya talaga ay mag-conduct ng maraming training. He would like to share with us yung mga natutuhan niya at yung kanyang libro na halagang 14 million sa library. Diyos ko, narating ko yan. Super laki nung library na yan. Yun yung mga ibinabahagi niya sa atin because he already know the science of success. Kung paano siya naging successful, yun yung sinusundan natin. Yun yung gusto ko rin sundan ninyo para naman hindi na tayo, mabago yung buhay natin. Anyway, ganun na lang muna, maiksi, sir. So, the floor is yours, sir. Pakinggan po natin ang ating mentor, Sir Ed Ting. Okay, thank you very much, Merly, and welcome to all of you. Partly na-share ni Merly yung aking life story, pero I don't know, some of you may be new for the first time nyo maririnig. Kasi lang ang buhay po natin sa mundo nagsisimula sa ano ba gusto natin mangyari. Pero ako, bata pa kasi ako, nabuksan ng mind ko kasi hindi po ako nahihiyang i-share yung background ko kasi naging biktima po ako ng physical abuse as a child. Pero na-realize ko na kaya ganun dahil sa kahirapan ng buhay. So I happened to be born to poor parents, and then marami kaming magkakapatid. And during, of course, I think I'm older than all of you. During our lifetime, during my time, doon po kami bata ko, doon kami nakatira ng magkakapitbahay kasama yung mga mahihirap na mga parents, mahihirap na family. And bata pa ako na everyday talagang marami kayong marinig na nag-iiyakan kasi binubugbog left and right, paliksahan yung mga magulang na mahihirap sa pambubugbog sa kanilang mga anak. Parang sa kanila, sila yung bida. Anyway, ako naman po at a very young age, siyempre, kulang yung kinakain ko, tapos tumutulong pa ako sa bahay. Can you imagine, siguro at the age of 5, ako yung pumupunta ng palengke para mamalengke by myself. Tapos nag-iigib. Nagkataon kasi marami kami, pero siyempre ako yung mga nauna sa mga siblings, 5, 6, 7. So,
Kaya lang, nakakatikim po ako ng bugbog kahit na hindi ko kasalanan kasi pag nag-init ang ulo ng parents, di ba? Normally, naniningil yan eh. And one day, sabi ko sa sarili ko, gusto kong lumayas kasi gusto kong makipagsapalaran. Kaya lang, biglang naisip ko, paano na yung mga kapatid ko? Kasi ang mangyayari, siyempre sila bubuntonan ng, no, di ba? Alam ko yung nangyayari. Anyway, so, tapos sinasabi ng mga parents, habang binugbog yung mga anak nila, mahal nila. Eh ako po, nagkataon, at a very young age, may mga kaibigan akong mga anak mayayaman sa kabilang side ng aming tinitirhan. Doon namin sa kabilang mga kalye. Eh nakita ko yung mga kaibigan ko, hindi naman sila sinasaktan, tapos ang sasarap ng pagkain nila, ang ganda ng suot nila. And then na-realize ko na doon pa lang, meron ng kumbaga alam ko hindi sila sinasaktan. So sabi ko, yung definition ng mahal, depende. So sila, mas mahal siguro. And then, ako po, at a very young age, parang ang issue ngayon is, papabayaan ko ba na to go through that process na pag binubugbog. So, iba po kasi ang thinking ko eh. Bata pa ako, sabi ko, parang kahit na magulang ko sila, para bang naisip ko, walang karapatan ng magulang na bugbugin ng anak. So, there was in me yung courage. So, yun ang doon ko na-realize na sa mundo pala, later on, na-research ko, ang pinaka-importante raw po na quality, courage. Kasi pag ang tao po nagkaroon ng courage o tapang, yung ibang mga qualities kasunod na yan. So, I took the courage of confronting my mom first, and on the spot, she cried because na-realize niya na hindi tama yung ginawa niya. And through the years, ako po yung batang makulit, matanong talagang, ang sa akin para akong black sheep. Maging sa school, kaya maraming mga teachers galit sa akin. Kasi ako po iba po yung utak ko. Ang utak ko kasi, okay, tinuturuan mo ako ng ganito, pero meron akong gustong malaman. So matanong ako. Kaya, siyempre, ganun po ako. Ewan ko, bata pa ako na-realize ko na maraming pwede tayong malaman na hindi talaga na ituturo nila dahil pwedeng hindi nila alam. Anyway, so tuloy-tuloy po ako nag-research. Pero nung bata ako, nakita ko yung mga ibang mga bata at matatanda, either bulag, pipi, pilay. Ewan ko, nagkaroon po ako in my heart, parang na-establish na kagad yung aking mission. Sabi ko, wow, kahit na ako nabubugbog, parang at least physically, kompleto ako. Pero nakikita ko sila, may mga physical challenge. Kaya po, doon nagsimula yung aking heart na yung gratitude, yung thankful heart, sabi ko. Parang sa papasalamat ko, ganun. Alam nyo, at a very young age, marami na akong tinutulungan mga tao. Even nag-tutor ko kasi medyo nagkataon, magaling ako sa math. Mas matatanda sa akin, nagbabagsakan sa school nila. Tinuturuan ko sila kahit mas bata ako kasi magaling ako sa math. Anyway, hanggang sa naging working student ako kasi the only way for me to get a college degree was to work. Okay? So, pero naging scholar po ako ng university. Nakagraduate ako Magna kasi nga hindi ako pwedeng graduate na Summa dahil transferee lang ako sa school. Ngayon, bakit po ako nag-graduate na gano'n? Kasi ginusto ko. Bakit po? Kasi nakikita ko na beyond graduation. Sabi ko, wow. Kasi po ako, pag nakita nyo ako malit lang na tao, hindi naman ako kagwapuhan, parang nakikita ko yung aking physical limitation. Pero alam ko na pag ikaw graduate, tapos siyempre uunahin nila yung may physical attributes or physical qualities. So yun po ang aking paraan para makapasok sa kumpanya sa kabila ng aking physical limitation. Okay? In fact, yung una pong job ko, nag-walk-in ako sa Makati, walang job opening po. Pero siguro natuwa sa akin yung nag-interview kasi nalaman niya honor student, and then at the same time mataas po yung IQ ko. I mean, in fact, na-break ko yung record ng company. So nag-create sila ng job para sa akin. That was my first job. Pero hindi po nagtagal, lumipat ako sa Ayala kasi may nagbulong sa akin, may opening. So nag-apply ako and fortunately natanggap ako. So ngayon,
On the side po, nagtuturo ako kasi nga medyo ano pa rin ako sa puso. Ako, iba po akong klaseng tao. Ako yung taong wag mo akong gagalitin. Wag mo akong pipikunin. Pag napikon ako, nagpapakita ako ng proof. Hindi po, kaya ako naniniwala po ang pikon talo. Pero pag ako napikon, hindi ako nagpapatalo. Sabihin, patutunayan ko. So anyway, so mahilig din po ako magturo, kaya nagturo ko sa university. And at the same time, nandun sa akin yung challenge, ang yayabang nyo. Sabi ko, in my mind, yung mga teachers ko sila, professors sila, pasukin ko nga yung inyong mundo. Kaya nagturo po ako mga 3 to 4 years part-time basis, 3 universities, habang nagtatrabaho ko sa Ayala. And then, in my mind, in-establish ko na po yung gusto kong maging buhay ko. Kaya doon ko ba na-realize na ang buhay po natin pwedeng natin i-design. Teenager pa lang po ako, na-design ko na. Sabi ko, at certain stage of my life, gusto ko financially retired na ako. Gusto ko, na-design ko po. In other words, matanda na po ako. Hindi ko naman tinatanggihan. Matagal na ako nag-enjoy as a senior. Pero, you know what? Ang buhay ko po for the past 50 years or more, yun po yung buhay na ako mismo ang nag-decide o nag-design. Okay? So I have been to around 28 countries, and in some countries like US, mga 5-6 times ako dyan. Pero alam ba ninyo, nasa bucket list ko ang Canada. So ako po through the years, nagsaliksik, nag-research hanggang sa, ito nga, ang library ko, sabi nga ni Merly, more than 14 million ang laman. Pero on top of my book of the books na nag-gather ko plus materials around the world, okay, umaten pa po ako ng international trainings from different countries, okay, na ang purpose ko is matutunan. Sa totoo lang po, marami akong natutunan ng mga bagay na kailanman hindi nyo matututunan kailanman. Sa bahay, kasi sa limitation kasama at sa bahay ng parents, hindi nyo matututunan sa school kasi hindi siya part ng curriculum. Hindi po ninyo, objectively speaking, hindi nyo matuturuan sa offices. Hindi kasi part ng ano nila, tsaka hindi lang gagawin. At hindi nyo matuturuan o matututunan even sa iba't ibang institutions, including religious organizations. Bakit ko po alam? Inikot ko lahat yan eh. Talaga hindi yan ang agenda nila, hindi yan ang kanilang ituturo. So, napakarami ko pong mga natutunan talagang outside of all of this. Pero ito po yung mga bagay na practical applications. In fact, marami pong umaten ng mga trainings ko. Ang tawag ko itong breakthrough na mga galing sa academy. Yung mga professors, tapos mga superintendent principals. Isa lang kanilang common observation na bakit lahat ng mga tinuturo ko sa breakthrough, never nilang natutunan in all their career, no, sa pagtuturo. Tapos marami po, ganun po yung experience ko. Then, in fact, nag-firewalk po ako, lumakad ako sa Baga, sa Apoy. Kasi napakasarap lumakad eh. Kasi naalala ko nung parang bata-bata pa ako, merong akong narinig na firewalk. Tapos napaka-powerful. Nung panahon namin, nung medyo ang binabayad ko dyan, 100,000 pesos. Ang babayaran nyo, overnight training yan. May mga kuno naman tinuturo yung trainer, pero at the same time, meron dyang firewalk sa gabi ginagawa. Lumalakad sa baga, yung bagang nakakasunog ng metal. Okay? Ito po mga kababayan, gusto ko lang ma-realize ninyo na sa aking pagsasaliksik, yung palang mind natin, yung mind po natin, nung ipanganak tayo, blank. Blank po. Walang nakalagay, walang nakasulat. And then, ang matindi po dyan na hindi alam ng maraming tao, ako po bata pa natuklasan ko niyan eh. Kaya sabi ko, wow, kung blank ang mind natin, so may mga sumulat dyan, yung mga sa paligid natin, may mga in-imprint sa mind natin, may program sa atin, kinondisyon tayo. Of course, depende sa limitations ng mga authorities na nasa paligid natin, correct? Katulad kung teachers yan, hindi naman niya alam paano yumaman. Kung parents natin, alam po ba ninyo na mahigit 90%, mahigit po 90% to 95% ng populasyon ng mundo, hindi po nila alam ang tamang formula for success, lalo na yung pagyaman, hindi nila alam. Sino po sila? Madalas, yan po yung mga kamag-anak natin, pwedeng parents o mga anak o kapatid o friends, okay? Hindi nila alam. Kaya po, ang mga tao sa mundo nag-i-struggle. Kasi pag kayo, kung meron kayong nararamdamang sakit, di ba?
Hindi naman kayo magtatanong sa engineer, sa doktor. Pero pag gusto nyong umasenso, yumaman, kanino kayo nagtatanong? Sa mga taong hindi mayaman, yung walang kaalaman. Ba't sila tinatanong natin? Kasi hindi natin naiisip na sila pala yung, nagkatong kasi may tiwala tayo sa kanila. Pero hindi natin na-realize dalawang klase tiwala. Okay, tiwala dahil sa sa character niya, may malasakit siya sa atin. Pero yung tiwala sa kakayahan, doon tayo nagkukulang. Anyway, ito po ang matindi. Ito talaga ang nagbukas ng aking isipan ng matindi. Kaya matindi ang research yung ginawa ko. Yung pala, sa pagkapanganak natin, although yung mind po natin, blanco, okay, pinagkalooban po tayo ng tinatawag na powers. Okay? Ito po ay tinaplas ng mga experts. Ang ilan sa mga powers na kasabay ng pagkapanak sa atin po, is yung isa tinatag na physical power. Okay? Yung mga power na to, lilitaw to in time. That's one. Pangalawa, pag clean natin tsaka practice. Kasama po rito yung mental power. Okay? May emotional power, social power, spiritual power. Grabe po. Okay? Lahat po yan, binigay sa atin at birth. Okay? Pero lalabas po yan, depende kung alam natin. Katulad yan, baka ngayon iba sa inyo, first time lang narinig. Ako matal ko nang alam Sabihin, kaya pag pansin nyo yung bata, di ba? Isama nyo sa supermarket, kaya nakita nyo, parang medyo baby pa lang na naglalakad. Kaya niyang buhatin yung basket, bubuhatin niya, di ba? Tapos makita nyo yung, pag merong ginusto ang bata, di ba? Talagang pipilitin niya talaga. Meron siya Meron siyang mental power, meron siyang ability, may emotional power. Gagamitan kanya ng Kaya lang, ano po ang nangyari? Siyempre, ang magulang, pag dumating ang bata sa certain age, inaano natin di ba? Sinusuppress na natin yun Ginugulpi natin, sinasaktan natin para ma-suppress yung Kaya through the years, nag-iiba. Ngayon, tanungin niyo sarili niyo, kayo po ba pinalaki na mag-isip o pinalaki kayo na sumunod? Ano pong institution ang gugustuhin na hindi kayo maging masunurin? Sabihin na mag-isip kayo. Lalo pat mag-rebelde kayo. Anong institution? Wala sa bahay. Lahat, wala. So, bakit po? Yung po ang pamamaraan ng mundo para mas mabilis magpasunod. Ngayon, itong matindi na hindi alam ng maraming tao. In the process na para lang tayo sumunod, okay, para ginamitan po tayo at ginagamitan ng tinatawag na emotional blackmail. Paano po yun? Tatakutin ka, okay, bibigyan ka ng obligasyon, pagigiltihin ka, ang tindi po niyan. You will be put to shame. Okay? So, talaga pong ganun mga strategy. Bakit? Para makontrol ka. Kasi pag naandun po kayo doon sa mga ganung feeling or situation, sa tingin nyo mag-iisip kayo, hindi po. Susunod na lang kayo. Correct? Para hindi kayo maparusahan. Kasi may katapat na parusa sa bawat di pagsunod Pero pag nag-isip po kayo, itong mga nakikita natin ngayong discoveries or invention sa mundo, lahat po yan, karamihan dyan, bunga ng pagre-rebelde. Kasi kung hindi po nagrebelde yung nag-invento niyan, hindi po tayo magiging progressive. Kasi ayaw na nila ng sobrang init. Ayaw na nila ng nakatira sa ilalim ng puno. Paggising sa umaga, wala nang katabi niya, kinain na ng leon. So, in other words, kaya tayo nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng plano, nagkaroon ng computer, nagkaroon ng lahat ng nakikita nyo ngayon sa mundo na man-made. Ngayon, ang tanong ko pa sa inyo, paano yan nangyari? Samantalang noong mga panahong yon, okay, wala pa pong knowledge or information tungkol sa mga bagay na inimbento o create ng tao. Basahin nyo. Aeroplano, wala So, anong reference nila? Okay? Meron din po tayong tinatawag na intuitive power na binigay sa atin. Pero karamihan sa mga tao hindi natin ginagamit. Natatakot tayo. Kasi pinangunahan tayo ng conditioning, ng programming, ng pananakot. Okay? Marami po ako ikukwento sa inyo yan kasi ako po talagang naglakbay ako sa ibang parte ng mundo. Okay? Nag-interview ako at saka nagbasa ako. Marami po ako mga libro na yung mga ngayon hindi na nila inilalagay sa internet. Alam nyo ba na hindi lahat ng gusto nyong matutunan nasa internet? Hindi po. Kasi kinokontrol yan. Pag medyo nilagay mo dyan na magbubukas ng utak ng ibang tao, may magpo-pull out yan. Ganun lang po yun. So, ang dami kong natuklasan na mga karunungan
na talagang imposible o parang hindi natuklasan ng marami. Alam po ba ninyo kung bakit? Kasi una, yung pagsasaliksik po, tinatawag na seeking o research, o kaya pagsasearch, yung po kailangan nyo ng malaking resources. Di ba? Malaking pera kailangan dyan. Kailangan nyo ng oras dyan, ng time. Kailangan nyo ng energy. Kailangan nyo ng pera. Kailangan nyo, alam niyo kung saan nyo makukuha yung mga information. Ang tanong, sino gagawa niyan? Correct? Sa paligid nyo, may ganyan ba? Siguro, kung meron man, konti lang. Ako po, ang buhay ko, bata pa ako na-realize ko dalawang part lang ang buhay natin. Dalawang part. Yung first part, be successful. Okay? Maging successful ka para magawa mo yung second part. Ang second part is para makagawa ka ng kabutihan sa kapwa. Parang to make a difference in the world. Okay? Kasi kung hindi ka pa successful, sino makikinig sa'yo? Sino maniniwala sa'yo? Pero ako po, nag-decide ako na ang gusto kong mangyari, buksan kong isipan ng mga tao, okay, sa mga katotohanan, okay, sa mga karunungang hindi nila alam. Bakit po? Kasi akala nila yung tinuro lang sa kanila, yun lang Kaya pag sa totoo lang po, between you and me, marami po akong, sa lahat po ng larangan, talagang hindi ako nasisiyahan na tinuruan lang ako. Ako po mismo ang umahanap ng paraan. Kaya kayo, naka-attend ba kayo ng mga trainings na kayo ang nag-decide kung saan? Di ba hindi? Kung empleyado kayo, hindi naman kayo, padadala kayo ng kumpanya sa mga trainings, kumpanya magbabayad, pero sila pipili ng training. Pero kayo ba nag-umattend ng training na kayo ang nag-decide? Kayo ang nag-invest? Hindi Kasi hindi natin naiisip tsaka busy tayo. Ngayon, maraming factors. Hindi po tayo pinalaking mag-isip. Pinalaki tayong sumunod. Okay? Ang masakit nito, yung tinuro sa atin, marami pong mga tinuro sa atin, hindi totoo. Limitasyon. Grabe. Limitasyon. Ngayon, ang pag-asenso po at pagyaman, nagsisimula sa mind, sa paniniwala. Katulad ng mga inventions na nakita natin. Lahat po yan nagsimula, naniwala yung tao. Pero bago siya naniwala, naging aware siya. Nag-observe siya, nakita niya yung ibon lumilipad, tapos nag-imagine, tapos naniwala. So kahit wala pong knowledge, walang karunungan, walang librong available, okay, nagagawa. Bakit? Yung po ang nagpapatakbo yung paniniwala. Ngayon, tama po yung sabi ni Doña Merly kanina, kailangan po yung mind natin, alagaan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi totoo po yun na kung ano yung buhay natin ngayon, okay, projection lang po yan, reflection po yan ng nasa mind natin, yung belief na pinasok. Ito po importanteng maunawaan ninyo. Kasi kung nung bata pa tayo, binilip sa ang paniniwala sinalaksak sa isip natin, kailangan talagang magpakasakit ka ng gusto, kailangan talagang, yung puro kahirapan, puro limitasyon, nakasaksak po sa isip natin Kaya kung minsan hindi na natin napapansin kasi nasa subconscious mind. Ngayon mangyayari, okay, ma-attract mo ngayon. Ma-attract mo yung nangyayari sa'yo. Hindi dahil sa ginusto mo, kundi dahil sa napakalalim nung subconscious mind mo. Kasi ang mind po natin parang magnet. I-attract niya ngayon. So ngayon, bata ka, lumalaki ka, tinuro sa yan nung bata ka. Tapos, nangyayari yung sinabi ng parents mo. Nangyayari yung sinabi ng leaders mo, ng teachers, ng religious leader. Sinabi na nangyayari. So ngayon, ano mangyayari sa'yo? Di lalong nare-reinforce yung tiwala mo sa kanila. Ang hindi mo lang naintindihan, kaya nangyayari sa'yo, kasi may magnet ka, na ma-magnetize mo, na-attract mo yung situation na yun, kung ano tinuro sa'yo. Hindi ko lang naintindihan niyo ako. Malalim po yan, pero ako talaga natuklasan ko. Kaya yung mind natin is so powerful. Okay? Ngayon, sa totoo lang ho, nag-research ako kasi ano po ako, talagang matindi ang aking curiosity. Kasi siyempre, I was born into a particular religious organization, narinig ko sa mga tao, yung mga nagtuturo. Hindi ako pupunta ng details. Tsaka wala po akong intensyon na kayo po ay lumipat ng whatever group na lilipatan nyo. Pero ang sasabihin ko lang po sa inyo, itong importanteng maunawaan ninyo. Kasi, sabi nung isa, ganito, puro pananakot, di ba? So, ang nangyari po, inikutan ko lahat ng religions, believe it or not. Nag-conduct ako ng research, yung iba, nag-join ako, okay, para pag-aralan ko yung nasa loob. And then, pagkatapos kong mapag-aralan ng ito,
sa tingin ko walang gumagawa nito sa mga taong kilala nyo eh. Pagkatapos kong pag-aralan lahat ng mga religious organizations, okay, organized religions, big and small, okay, pumasok sa isip ko, ano kaya ang existing paniniwala or prinsipyo o buhay ng mga tao bago pa itatag ang first organized religion? Sino ang kaisip nun? Wala, di ba? So in other words, ang first organized religion, not even Catholics or Catholicism or Christianity, hindi po. Pangatlo na yan, pangapat na yan, di ba? Nauna yung mga Judaism, mga gano'n yung mga nauna. Anyway, tapos natukla sa research ko, nakita ko po, grabe. Yung palang unang panahon, nung hindi pa na-introduce ang religion sa mga tao, yung organized kasi may kanya-kanyang ano sila pero hindi organized. Ang kanilang paniniwala, yung in their mind, okay, ang kanilang way of life, yung pong utak nila, yung mind nila, ang nagde-determine ng kanilang destiny. Ganun katindi po yung mga tao nung araw. Kaya pag inisip nyo, yung pyramids of Egypt, na-build yun 4,500 years ago. That means 2,500 years before Christianity. Pero hanggang ngayon, hindi may paliwanag kung paano naitayo, paano na-build ang pyramids. Ibig lang sabihin nun, maraming mga tao nung unang panahon matatalino talaga kahit na wala pang technology. Sobra. Okay? Kaya lang, through the years, may nangyari. Okay? Mula sa ganung way of life paniniwala, kasi sila, they really do their best. Marami silang achievement, etc. Kasi alam nila, sila ang magdidesisyon ng future nila. Wala sa kamay ng outsider. Okay? Nasa kamay ng may katawan. Ngayon, actually, yun po ang katotohanan. Lalo na ang pagyaman. Bakit po? Kasi di ba yung iba kasing paniniwala ng mga tao, ang pagyaman raw, wala sa kanilang mga kamay. Sila lang gagawa, pero magde-decide somebody else. Maring nasa taas, di ba? Hindi po totoo. Masakit pong tanggapin na hindi totoo. Kung yan po ang natutunan natin itinuro, hindi po totoo. Kasi po ang pagyaman, parang ando rin yan, pumunta ka ng grocery o palengke, sino ba nag-decide kung anong bibilin mo? Di ba ikaw? Parang ano rin yan, pumunta ka ng university, sino nag-decide kung anong kukunin mong kurso? Di ba ikaw? Parang pumunta ka ng ibang bansa, sino nag-decide? And yung bang nasa taas ang nag-decide? Hindi, ikaw eh. Bakit ganyan ang kinuha mong kurso? Kasi nga, depende sa exposure natin, tsaka level of exposure, tsaka awareness. Kasi nasa paligid mo. Kaya, ang dami po mga politicians, anak ng mga politicians, di ba? Bakit? Kasi yun ang nakita nila sa paligid eh. Nung isang gabi nga, nakita ko eh. Di ba? May magkakaroon ng lights sa Makati, parang ibubuksan ng lights. Andun si Fernando Sobel. Nakita ko sa internet. Andun yung anak ni Binay. Di ba? Yung mayor ngayon. Di ba? Yung anak ni Binay. So, sabihin, di ba parang nung araw, nene lang yun. Ngayon siya na yung mayor. Kasi nga, pinapasa-pasa yung ano, di ba? Meron nga isang town sa Philippines eh. Ang mayor, 21 years old. Grabe. Sobrang, sa akin, ano na yun? Sobrang na. 21 years old. Kulang pa ng mga karanasan sa buhay. Ginawa mo ng, bakit? Kasi baka pumasok pa sa ibang tao yung ano. Kinokontrol ng pamilya. Itong mga tao naman, sige sunod. Anyway, ba't ko binabanggit yan sa inyo? Kasi po ang pagyaman nasa ating mga kamay. Bakit? Binigay po sa atin ang tools. Binigay po sa atin ng tools. Binigay sa atin ng power, binigay tayong potential, at saka ang pagyaman po, hindi nyo kailangan gawin mag-isa. Tandaan po ninyo, 3 klase kasi ang pagyaman. 3. Pag sinabing pagyaman, kailangan may business talaga in general. Una, pwede po kayo magsimula sa sarili nyo. Katulad ng ginawa ng Ayala, ginawa ng Henry C., ginawa ng Bill Gates, ginawa ng maraming mayaman sa mundo, sila nagsimula from scratch hanggang sa naging successful. Yun ang traditional or conventional business. Pero aside from that, meron pong tinatawag na franchise. Yung McDonald's, Jollibee, yung probability po yung mag-succeed dyan, mas malaki. Bakit po? Kasi pinag-aralan yung sistema yan. Fix lahat dyan. Okay? So magbabayad ka lang ng 40-50 million, okay? Kung mga magagandang franchise. Pero may pangatlo po eh. Yung pangatlo, ang tawag dyan, people's franchise. Bakit po people's franchise? Kasi, totoo lang, karamihan sa pangatlong business, libre. Of course, yung iba meron tinatawag na registration fee. Usually, 2,000 pesos, 1,500.
Pero meron pong iba libre. At ito po ang gumagawa nito dalawang klaseng tao rin. Yung isang klaseng tao, ang purpose nila makatulong sa kapwa. Ako naniniwala dyan. Pero yung isang klaseng tao, kaya nila ginagawa para sila yumaman. Okay? Ngayon, dalawang klase ulit ang yung isang magaling, qualified. Yung isa naman, kulang sa kaalaman. Kaya may mga bumabagsak, kaya kung minsan nai-scam. Correct? Ako po, alam ni Doña Merly yan, hindi, sa totoo lang ayoko na pong mag-engage sa ganitong business. Kasi po, more than mga 25 years na akong financially retired eh. Doon sa isang ganitong klaseng business na pinasok ko more than 20 years ago, yun po ang nag-seal ng aking financial freedom. Sabihin, nabuo kasi dati na akong medyo financially, nakakaipon naman ako dati, tapos nagtrabaho ko sa Ayala ng ilang taon din. So, pero yung nag-seal, okay, yung business na pinasok ko na ganito, more than 20 years ago, pero ito po maganda mga kababayan, ang kaibahan ko po sa maraming tao. Di ba kayo nilapitan siguro? Ako po hindi. Itong industry ito, ako ang nagsaliksik. Kasi in my mind, sabi ko, ang magpapayaman sa akin at magbibigay sa akin ng financial retirement or freedom, yung ganitong business. Kasi ayoko naman magtayo mag-isa. Ayoko naman bumili ng franchise, napakamahal naman, wala akong ganun malaking puhunan. Itong ganitong business. Kaya ako po ang sumaliksik. Okay? Kaya one day, may lumapit sa aking stranger, okay, stranger po, actually sa Mega Mall. Nilapit ako, nagpakilala siya, sabi niya, I'm blah blah blah. I would like to invite you to a presentation. Ako po, sa totoo lang, hindi ako takot sa mga strangers. Tinitingnan ko lang. Kung ang stranger, ang kuko, marumi, nakakatakot, di ba? Okay, iba itsura. May pagka-ewang-ewang, di ba? Pero kung maayos naman, hindi naman, kayo, kasi ang naisip ko kayo ba gumawa na ng masama sa stranger? Di ba? Hindi. Correct? Pero may mga situations na nagtatanong tayo sa stranger. So, ako, wala eh. So, in other words, ako, sumali ako, nakinig ako sa presentation. Doon ko na, that was more than 20 years ago, doon ko narinig po yung mission ng dalawang nagsalita. Yung isa Pilipino, yung isa Malaysian. Okay? Nag-share sila ng kanila, nagsisimula pa lang ang company. Sabi niya, our goal, our mission in putting up this company is to help people. So I go, wow, help people ha. Di ba? Parang kakaiba, no? Pero pinakinggan ko po, pinakiramdaman ko yung puso nila. Kung nagluloko sila o totoo. Alam nyo, sa totoo lang, nung nagsasalita sila, tinataman yung dibdib ko, yung puso ko. Sa ko, wow, totoo ha. In my mind, paano kaya? Anyway, explain nila. Ano po ako, di ba, BS Math? So, naintindihan ko. Pinasok ko yung kampanyang yun. And yung company yun, parang ito rin, Blue Ocean. Okay? Blue Ocean. Sabihin, nauna siya above the rest. Ang products po niya, nagsimula siya ang products, bumibili yung company ng gold sa mga governments. Like Canada, meron. US, tsaka Australia. Yun yung mga unang products. Diba? Anong masama doon? Bumibili siya ng gold. Ngayon, ang mahal-mahal ng gold. Diba? Magkakano ng araw yan. So anyway, kaya lang po, ang nangyari, dahil ang kitaan dollars, ang nangyari sa ibang mga network companies, naglundagan dito, bandang huli. Di nagalit yung mga may-ari. Ipa pang mga connected sa ibang mga companies po. Hindi ko na sabihin yung mga detalye, pero alam ko nangyari. Connected sa government O di pinagtulungan nila yung company yon. Correct? Pero nakita ko, wala namang illegal Legal naman ang ginagawa nila. Ngayon po yung company yon, lakas pa rin globally. Pero, ako po, na-achieve ko rin yung retirement ko ron, tinutulungan ko yung mga nakasama ko ron, hanggang sa mga many years ago, nag-focus na lang ako sa tinatawag kong breakthrough training. Naglalo na po ako sa network. Pero lahat po ng benefits na sobrang sarap, ganda sa buhay na hindi nyo kayang i-match ng ibang profession na nalasap ko. In fact, kung hindi 2 beses, 3 beses ko po na experience yung cruise doon sa company yun. Kaya ngayon medyo hindi na ako masyadong excited sa cruise. Tapos sobrang dami. Now, bandang huli, nung ito, marami pong umaliligid sa akin kasi nakikita nila siguro potential leader ako. Pero hindi ko po pinansin kasi ayoko na Anyway, nakakatulong naman ako sa mga tao, meron naman akong mission. Hanggang sa one day, bigla akong naalala, marami pa pala akong kaibigan sa iba't ibang parte ng mundo na mas bata sa akin na nasa corporate. Nagtatrabaho po sila. In my mind, sabi ko, okay, sige nga,
pumasok na kaya ako sa business na to para ako ang magiging link o bridge. Kasi alam mo, kayo, kung kaibigan nyo ako, tapos sabihin ko sa inyo, oy, maganda yan. Hindi naman kayo maniniwala. Katatanong sa akin, ba't sumali kayo? Hindi eh. So sabi ko, sige, sasali na lang ako. Pero ako na lang yung mag-link o mag-guide, mag-bridge. So sumali ako. Okay? And then, alam nyo ba yung isang kasama ko rito sa team na sumali siya. Actually, nung nakausap ko siya, machong mama to, doon kilala ni Merly to, nung sinare ko sa kanya yung opportunity, emotional siya. Kasi bumalik siya sa corporate, bumalik siya sa trabaho dahil sa laki ng pagmamahal niya sa pamilya niya. Kasi alam niya, growing up years, minsan lang yan. Gusto niya ibigay ang the best. So bumalik siya, pero nagdurugo yung puso niya kasi naka-experience siya ng freedom na eh. Pag kayo po nagtrabaho sa kumpanya tapos nakalabas na kayo, pag bumalik kayo, para kayong bumalik sa, ganun ang feeling. Nararamdaman ko. Anyway, ginawa niya yung business sa loob ng mga 3 months. Okay, part-time niyang ginawa. Finally, yung kinita niya sa loob ng 3 months, mas malaki pa sa kinita niya ng 1 year sa sweldo niya. Yung sweldo niya, may commission pa siya ron. Gusto niya, so ngayon full-time niyang ginagawa. Okay? Ngayon po, tama yung sabi ni Doña Merly dito. Basta dire-diretso lang po kayo. Kailangan solid po ang inyong paniniwala. Kasi sa totoo lang po, napaka-noble nitong business na to. Pwede po kayong mag-retire financially sa business na to. Pwede kayong mag-retire financially. Meron ako nakitang post eh. Hindi ko alam may nag-post po. Yung tinatawag na retirement or yung residual income, yung pensyon na monthly na binibigay based do sa rank, di ba? Based sa rank. Alam nyo, katulad yung isang nasa Pilipinas, kulang-kulang ng 600,000 ang kanyang monthly. Palaki pa ng palaki. Ngayon, tanungin nyo kung magkano kanyang yung kanyang monthly residual na hindi mo na tatrabahuhin yon. Okay? Mga 600,000. Okay? Pero yung kanyang weekly na kinikita, yung daily niya, sa loob ng isang buwan siguro, mahina ang 15 million to 20 million. Mahina. On top of, kaya nga po yung 600,000, barya lang yun eh. Additional lang yun. Doon pa lang si 600,000, matutuwa na kayo, di ba? Ito yung nakita ko. May nag-post sa Facebook, which I think validated. Yung position niya po, parang president to start pa lang. Meron pang senior president eh. Tapos meron pang ambassador eh. Correct? Yung isang pwesto ng senior press, pakinggan po ninyo yung senior president. Ito siya, president to start. 600,000 yung kanyang pensyon. Yung pinost doon na nakita ko, hindi ko alam kung saan yan, may nag-declare eh. Ang position senior president. Alam nyo, kinumpute ko sa peso, yung month niya ngayon, itong huling tinanggap niya, 2.3 million. Residual income. My God! Kinikilabutan ako. Pag ambassador, di lalo na. Naintindihan nyo, mga kababayan? Kaya ang tanong, is it worth it? Yes. Yung iba po, sa loob ng wala pang 1 taon, na-achieve na yon. Yung iba, grabe. Kasi, ang importante po, bigyan nyo to ng panahon, bigyan nyo to ng priority, dire-diretso kayo. Huwag kayong titigil hanggat di nyo marating. Ang maganda po rito, targetin yung pinakataas. Kasi, the sooner marating nyo, the better. Darating po, sabi nga ni, kanina, parang na-overhear ko, ni Merly na targetin nyo at least Director 1. In fact, pag kayo po naging Director 1, given na aakyat kayo, kasi ibig sabihin ng Director 1, meron ng mga taong gumagalaw sa grupo nyo. Tatandaan nyo po yon. Minsan, at saka maganda rito, kaya malakas po loob kong sabihin sa inyo, talaga lahat po kayo. Kasi ang hindi lang po pwedeng yumaman by himself or herself, yung pong pinanganak na merong congenital mental challenge. Alam niyo ibig sabihin, di ba? Kung meron pong nagkaroon ng sa mind niya, at birth, di ba, congenital nga, yun po, hindi talaga, walang kayang yumaman. Pero kung tayo po, kahit meron pong physical challenge, katulad ni Nick Wojcik, walang kamay, walang paa, pwede pong yumaman, ang yaman-yaman ni Nick eh. Correct? Basta lang, huwag lang mind ang may challenge. So, kaya po, malakas ang loob ko kasi kailangan lang natin matutunan. Kailangan po nyo coach. Ako po, sinabi ko kay Merly, willing akong maging coach. Kasi pag ako po nag-share sa inyo, wala pong bla-bla dito. Kasi ako mismo, lahat ng sinasabi ko, validated, verified. Hindi lang po sa pamamagitan ng sarili kong experience. Okay?
Hindi ako niniwala na sa experience ko lang. Nakikita ko, binabalidate ko sa iba. Can you imagine, di ba, yung yung baklaran na sales lady, hindi po nakatapos ng grade 5. Pero alam nyo, yung desire niya, kasi yung kapatid niya, dinadialysis, mahal na mahal niyang kapatid niya. Tapos yung parents niya, senior na, walang pinagkakitaan. Okay? Alam niyo, nung na-present sa kanya yung business, nagkaroon siya ng inspiration, motivation. Kasi sabi niya, gusto niya matulungan humaba buhay niya. Ang kapatid niya, hanggang ngayon buhay pa. Kasi sa loob ng 1 taon po, kumita siya ng 6 million. Grabe. So ano lang yung pag matindi po burning desire nyo, sabi nga ni Merly, kailangan po yung why nyo malalim. Ako po ang why ko nung araw, nung more than 20 years ago, gusto kong ma-achieve talaga ng full yung financial retirement. Hindi, ayoko magtrabaho ng habang buhay. Gusto kong maging malaya sa oras. Kaya katulad ngayon, laya-laya ko sa oras. Kasi I can do anything I want. I can study, I can help people. Ganun lang po. So kaya ako hinabaan yung pag-share sa inyo kasi ang pakiramdam ko, mga leaders po kayo eh. Ang masasabi ko lang po sa inyo, huwag po kayong manghihina ng loob, huwag po kayong maapekto ng discouragement o ng rejections. Kasi po, yung marami pong tao sa paligid natin po, pinalaki po tayo sa yung conditioning natin, nakaprogram tayo eh. So kahit na hindi po nila intention yon, nagre-reject sila kasi ano po tayo, binuhay tayo sa takot tsaka sa duda. Tandaan po niyo yan. Kasi ako po iba prinsipyo ko eh. Kasi dahil sa malawak na isip ko, pag meron po lumapit sa akin na merong inaalok, kahit hindi ko gusto, kahit hindi ko kailangan yung inaalok niya, kahit mahal, ang unang tinatanong ko sa sarili ko, ito bang taong to mahalaga sa akin? Kaibigan ko ba to? Kung kaibigan ko to, sa akin po hindi issue ang pera. Kahit nung araw pa ganun ako, bibiling ko yan, kung hindi ko kailangan pamimigay ko, pagbibigyan ko yung kaibigan ko dahil mas malaga sa akin yung relationship. Ngayon, kung hindi siya masyadong close, na pwedeng mawala siya sa akin, okay lang. Pero kung kaibigan po, ganun po ako na tao. At ilan po yung ganun. Kaya nagiging ganun ng tao, yung nag-iisip. Karamihan po sa kausap nyo, hindi eh. Okay? Kaya importante po, paliliwanagan nyo. Pero kung kayo po, if you need some time to speak with me, reach out lang po. I'm willing to give you time. Nung isang beses po, yung taga-Japan, madaling araw talagang gigil na gigil. Stranger po yon. Stranger na napasama sa business, narinig niya yung boses ko in one of the webinars. Hinahabol niya ako, tapos isang madaling araw galing siya sa trabaho. Big nagulat ako, may PM. Gusto niya akong kausapin. Sabi ko, pwede ba bukas na? Kasi parang alauna na yata yun eh. Sabi ko, bukas na lang. Total, kararating mo lang sa trabaho. Yung pala gusto niya. So, may konti, hindi siya makahindi. Pagtingin ko, may note na sabi niya, Sir, ano naman gusto ko tang kausapin. So, kinausap ko. Alam niyo, grabe. Yung pala, ang tindi ng pangarap. Sabi niya, Sir, actually, di tinanong ko siya. Sabi ko, may trabaho ka na. Bata-bata ka pa. Bakit mo gagawin to? Sabi niya, Sir, ang laki po ng marami po akong mga goals sa buhay. Kasi meron siyang asawa, 2 anak, tsaka meron siyang, yung kanyang family na sa Philippines, pero siya lang yung sa Japan. Sabi niya, ang isa po sa uunahin kong makamit, sabi niya is, gusto ko pong kumita ng 10 million pesos. Sabi ko, bakit? Kasi po gusto kong iregalo ng buo sa mother ko. Gusto kong ibigay sa kanya, sabi ko, mami o nanay, sabihin ko, okay, ubusin niyo itong perang ito. Kung kinakailangan bumili kayo ng business, magtayok ng business, bumili kayo ng property, basta ubusin niyo ito. Kasi ito yung pang-una pa lang to. Marami pa akong ibibigay sa inyo. Grabe, no? Sabi ko, bakit? Ayun, kinuwento niya yung story niya. Actually, nung kinukwento niya, siyempre, tinatama yung puso ko. Teary-eyed ako, hold ko lang. Kasi sabi niya, sa laki ng, parang lumaki siyang walang tatay, pero magkakapatid sila. Nakita niya yung sakripisyo ng mother niya, nakita niya yung pagmamahal, pagtaguyod sa kanya. Parang sabi niya, gusto ko man lang na habang malakas siya, grabe, sabi ko. So, kaya sabi sa akin, Sir, alam niyo, kahit anong mangyari, kahit anong rejection, okay, gagawin ko to. In fact, ito nga, sabi ko sa inyo, sa tindi ng mind niya, na-attract niya eh. Kasi yung nakita niyang tao doon sa Japan, hindi naman niya kilala, stranger eh. Narinig niya lang nagsalita ng Tagalog. Tapos naglapitan niya, hanggang sa naging kakilala niya, hanggang sa naging kaibigan niya, tapos inintroduce sa kanya yung business. Ito po nakakatawa. I'll close this with this one.
So pagkatapos na mag-usap, excited sa blah, blah, blah. Di ako, nagnap na ako at may edad na ako, di ba? Siguro mga past 3, gano'n. Nagnap ako. Pag nap ko, pagising ko, similip ako, meron naman siyang message. Sir, gising na ba kayo? Sabi ko, my goodness, hindi natulog, dire-diretso ha. Sabi ko, nag-PM ako, sabi ko, bakit? Sabi ko, hindi ka ba natulog? Hindi sir eh. Andito po sa tabi ko ngayon yung una kong gustong kausapin na gusto ko, kayo po ang kumausap. Grabe, di ba? Sabi ko, sige. Grabe yung babae. Babae siya. Yung nakuha niyang pros, ang tindi. Talagang sobra yung desire. Ngayon, on the spot, sabi sa akin, piniliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ganito, tama-tama yung titanium pro. Sabi ko, 30,000+ plus ano. Sabi niya, sige sir, gusto ko yan. Pagkapadala ko agad ng pera sa inyo, gusto kong pasukin yan. Grabe. Alam niyo, ang tindi ng babae. Kinabukasan, yung lady from Japan, pumasok siya. Tapos kinabukasan, inabangan niya ako, gusto niya ako makausap. Nasa webinar ako, sabi niya, sir, kahit saglit lang muna. Kasi parang, siya. Tinabi ko yung aking iPad para yung saglit niya, mahigit 2 oras. Grabe ngayon. Sa loob ng panahong yon, naka-fear of loss na siya, ang dami niyang nakukuha direct, ang dami niyang natutulungan sa sobrang ikling ng panahon. Mga kababayan, pag tuloy-tuloy po kayo, especially mga taga-Canada, ang dami pong mga top earners na nasa Canada. Marami po. Tingnan nyo lang sa inyong panoorin nyo. So, yun lang po na medyo mahaba. Sensya kayo. Feel ko na magsasucceed po kayo at tutulungan ko kayo. Okay? God bless.